Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Muling magbabahagi sa inyo ng aking mga personal na karanasan at mga pangyayari sa aking buhay na naganap nung ako'y nagsisimula pa lamang sa pag-aaral ng karunungang lihim ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat. Una sa lahat ay itinatas kong muli sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang kapantay na sa kanyang walang kapantay na pangalan. Ang anumang gawain na ating gagawin o pagbabahagi na ating gagawin sa ngayon tungkol sa mga pangyayaring naganap o mga pagbabahagi ng mga ating mga personal na karanasan. Sa inyo po, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ako po ay nananalangin po na sana ang araw na ito at ang mga sandaling ito ay maging maayos po at ang lahat po ng mga estudyante, huwag nyo rin po sana pababayaan sa kanilang pang-araw-araw na buhay at ganoon din po kami. Alam ko po sa pagkakataon ngayon ay sinusubukan ako ng pagkakataon o ng mga pangyayari sa aking buhay na hindi ko rin inaasahan at bagamat nagbibigay ng babala sa akin ng mga gabay sa aking mga panaginip at nakikita ko na sinusubukan din ako sa ganitong pagkakataon. At hindi naman ako patitinag sa ganyang mga bagay sapagkat alam ko na nandiyan kayo sa akin na sumusubaybay sa aming lahat na hindi nyo kami pinababayaan sa lahat ng pagkakataon kasama ng aming mga gabay. Maraming salamat po sa inyo, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat at naway manaig ang inyong mga buhay na salita sa bawat sandali ng aming buhay. Maraming salamat po. Muli, sa pagpapatuloy ng ating pagbabahagi sa pangyayari sa aking buhay nung ako'y nagsisimula pa lamang. Kung matatandaan nyo, nagbigay ako sa inyo ng kwento tungkol dun sa aking dalawang kapatid na tinulungan ng mga gabay at ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat na ating gamutin o isalba ang kanilang buhay dahil sa gawa ng mga maitim na may mga itim na mahika, may mga maitim na galing o kung ano man, mga mangkukulam at sila ay napalaban ng gusto din sa kapangyarihan ng Sator Coronados. At ako ay buhay na saksi kasama ng aking asawa. Nakita niya kung anong pangyayari nung time na yon at talaga namang matindi ang naging labanan sa pagitan ng pwersa ng liwanag at pwersa ng kadiliman. Nais kong malaman nyo na sa mga ganong sitwasyon talagang kahit ikaw mismo, pamilya mo na ang nasa gitna o nasa bingit ng ganong mga pangyayari o nasa bingit ng kamatayan sa mga ganong pangyayari sa buhay, kahit ikaw tatantyahin mo ang iyong damdamin kung ano bang gagawin mo, kahit siguro sa ibang mangyari yun, talagang siguro mananaig ang pot at galit. Ngunit para sa akin, hindi ko pinairal yung ganong pagkakataon sapagkat alam ko na kung sila ay gumagawa ng karumal-dumal na gawain at gagawa rin ako ng katulad ng ginagawa nila ng karumal-dumal din para sa kanila, ay wala na rin akong pinagkaiba sa kanila kapag ginawa ko yung mga bagay na yun. Kaya nanalangin ako sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat na kahit na sa ganung sitwasyon ay bigyan pa rin akong ng kaliwanagan sa aking pag-iisip. At ligid sa kaalaman nyo ngayon na ako'y nag-post ng aking saloobin na yun nga, na nawalan ako ng isang mahal sa buhay na alaga na aking pinakamamahal din na tinuturing kong aking anak. Ngunit ganun pa man, maaari siguro sinagip niya ang aking buhay o sinalba niya ang kanyang buhay para makapagpatuloy pa rin ako. Sapagkat may mga ganyang bagay na hindi inaasahan, ngunit bago pa man nangyari yan, napanaginipan ko na yan, may babala na sa akin na may mangyayaring ganyan na hindi ko inaasahan. Pero hindi ko alam na siya pala ang kukunin o kung ano man. Salamat kahit na kung nasaan man ang aming alaga na aso, hindi naman siya aso para sa akin, hindi siya ay membro ng aming pamilya na talagang pinakamamahal ko rin at tinuturing ko rin aking anak na lalaki. Siguro ganyan talaga sa buhay, minsan may pagsubok na dumarating, pero kung tayo naman ay nasa pwersa nasa panig ng liwanag, tayo ay hindi pagugupo sa ganitong mga sitwasyon at magpapatuloy pa rin tayo sa ating mga gawain. Sapagkat ito ay sinumpaan nating tungkulin o sinumpaang misyon na habang tayo ay nabubuhay sa mundo ay ating gagampanan o hindi tayo mag-alinlangan sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat dahil siya ay nakagabay sa atin.
At uli, ipagpapatuloy natin ang kwentong naudlot tungkol dun sa aking kapatid naman na panganay, na si ate ko naman. Yung pinakaunang ate namin na sumunod dun sa ate kong isa. Dito, itago na lang natin siya sa pangalang si Ate J. Si Ate J. Ngayon itong si Ate J, nung time na yon, natapos ng gamutin si Ate P, di nagano lang siya, nakamasid lang siya, nakaupo siya doon, tinitingnan niya lang kung anong nangyayari. Pero alam mo kung may takot na sa kanyang aura, na sa loob ng katawan niya ay may natatakot na doon sa loob ng katawan niya. Nung inumpisahan ko lang gamutin si Ate J, si ate ko, yung panganay namin, di nakaupo na siya doon sa upuan. Katulad ng dati, yung ginawa ko pa rin, yung papel na yun, kasi yung isang papel na yun, pinagsama-sama ko na doon yung mga susi ng sator na aking sinulat, saka ko pinunit sa 3 bahagi. Sapagkat may kanya-kanyang pangalan yun. Yung sa baba, yung mauna, yung sa kalakitnan, at saka yung pangatlo. Pinunit ko na yung huling-huli. Dahil may naiwan na huli, yun ang huling-huli na naiwan na papel. Yung naunang dalawa, yung kapatid ko sumunod sa akin, saka yung ate ko na nauna sa akin, ay natapos na, kaya may natitira na lang isang papel sa bond paper na yun. Di, yun na lang tinupi ko. Tapos kinusagra ko na yun. Tapos ipinahawa ko sa kanya, tapos dinasalan ko si ate ko sa ulo niya, katulad ng dati na ginawa ko. At dito talagang napalaban talaga ng gusto. Nung napapasok ko siya sa loob ng katawan ng panganay namin, malakas ang pwersa nito. Dito ako nakatapat talaga ng matinding pwersa talaga. Dito ko naranasan talaga na kahit na bumabato ako ng orasyon, talagang bumabato rin siya ng orasyon. Matindi ang labanan na nangyari, sapagkat alam niyo kung bakit. Kaya ako nahuli itong bahagi na to, sapagkat dito talaga napalaban ako ng gusto. Halos kulang-kulang 1 oras ang naging labanan. Sapagkat ang nakalaban ko dito, nakita ko sa aking 3 mata ay isang matandang veteranang mangkukulam. Talagang kitang-kita ko talaga kung anong itsura niya. Kasi lingid sa kaalaman nyo, yung ate ko nanirahan sa isang probinsya, malayo siya sa pamilya namin, doon siya nanirahan ngayon. Ngayon ang nangyari, merong matandang babae sa kanya na nagbibigay ng pagkain. Parang doon sa probinsya na yun, parang mabait sa kanya, pero hindi niya alam, may something na gustong gawin sa kanya yung matanda na yun. At sabi ko sa sarili ko, sino kaka ako sa kanya nung nahuli ko doon? Sabi ko, tanda-tanda nyo na, bakit nyo bakit nyo ginawa to sa tao na to? Matanda ka na, bakit mo pa ginawa yan? Ano bang dahilan mo? Sabi ko sa kanya. Alam ko, ikaw matanda ka na at matandang babae ka, sabi ko sa kanya. Nakikita kita ngayon kung anong itsura mo. At hindi ako natatakot sa iyo, ako sa kanya. Sabi ko, bakit mo ginagawa ito sa kanya? Anong dahilan? Katulad ng sinabi niya na gusto daw niyan talagang yung ate ko. Talagang gusto niyang patayin din. Tsaka naiinggit din siya sa ate ko, sapagkat si ate ko kasi may trabaho yan eh. Laging nagtatrabaho siya, tapos meron siyang kita na nakikita nila siguro na kahit pa paano, pag umuwi, may dalang mga grocery o kung ano man. Bagamat mahirap ang buhay ng matanda na yun sa lugar ng probinsya na yun, pero hindi naman yung dahilan para saktan niya yung ate ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, wala kang karapatan para saktan ka ako yung tao na yan. Pero yung sa sarili ko, talagang sinasabi ko na hindi ko pinapahalata na kapatid ako. Lagi ko sinasabi sa inyo, huwag niyo papahalata na kapatid ka. Kahit yung bugso ng damdamin ko na gusto kong todasin agad o patayin din agad yung matanda na yun sa loob na yun, gamit ang mga kapangyarihan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na San Miguel Arcangel at ang 3 nunong kamatayan, ay talagang pinipigilan ko ang sarili ko noong time na yun. Pero inorasyon ko ulit muli ang aking daliri, talagang itinara ko sa kanya lahat ng mga nalalaman kong mga basag o persa ng Saturn o yung mga pamparusa talaga na ginamit ko sa kanya. At yung kahuli-huling holy water na nasa bottle water ng mineral water, ibinuhos ko talaga sa kanya.
Talagang ano siya, yung pakiramdam talaga na hirap na talaga yung matanda. Sabi ko sa kanya, tanggalin mo sa kanya yan, alisin mo yan. Sa mata niya kasi yung ate ko, lumalabo ang mata. Lagi niya sinasabi sa akin na lumalabo daw ang mata niya, na ganito ganyan. Parang kakaiba nangyayari. Saka nangyayat yung ate ko, nangyayat talaga. Talagang pumayat siya. Nagulat ako nung nakita ko siya, ba't ang payat mo ako? Tapos yun din nga, naglalaban na nga kami noon. Napapansin ko, talagang veterana yung matandang makukulam. Talagang ano siya, yung lahat ng nalalaman niya, ibinabato niya sa akin. Nararamdaman ko talaga. Kumbaga sa ano, dumadaplis sa katawan ko eh. Nararamdaman ko na may tumitira sa akin talaga. Nararamdaman ko yun. Pero yung shield ko sa sarili ko, siyempre, baguhan lang ako. Hindi ganun katibay yung shield ko. Ngunit nanalangin ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng time na yun. Panginoon, huwag niyo akong pababayaan. Hindi pa panahon na para akong mawala sa mundong ibabaw na tuka ko. Kailangan isalba ko ang buhay ng aking mga kapatid. Dahil hindi ko na papayagan mangyari ulit ang nangyari sa nanay ko, sa aking mga kapatid. Nung time na yun, napakiramdam ko, parang biglang nagkaroon ng kuryente sa katawan ko, lumakas yung katawan ko. Talagang hindi ko siya binibitawan talaga. Sa kaliwang kamay talaga yung hinawakan ko yung kamay niya. Kasi yung isang kanang kamay ko, yun doon ako bumabato ng orasyon dito sa kanang kamay ko. Doon ko tinatarak sa tiyan niya, saka sa tagiliran, sa mismong tagiliran, saka sa mismong leg. Sabi ko sa kanya, tanggalin mo na to, tanggalin mo. Sabi ko sa kanya, hindi ko gusto maglaban tayo. Sabi ko sa kanya, matanda na kayo. Pero dapat, kahit matanda kayo, hindi nyo dapat ginagawa itong mga bagay na ito. Sabi ko sa kanya, kunti na lang ilalagi nyo sa mundo, pero ginawa nyo pa rin yan. Marami ka nang napatay, alam ko. Sabi ko sa kanya, marami ka nang napatay, di ba? Tumatango siya, marami na daw siya napatay. At gusto mo rin patayin itong tao na to? Hindi ka ako makakapayag. At hindi papayag ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat na gagawa ka ng panibagong karumal-dumal na ganitong bagay sa mga taong katulad itong mga mahihinang tao na tinatarget nyo. Sabi ko sa kanya, ngayon pa lang ay wawakasan ko na kako kung anong ginagawa mo. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, nung time na yon, talagang ano siya, lupay-pay siya. Talagang gumaganon-ganon na lang. Yung hininga ng matanda, talagang bagsak yung katawan niya. Alam mo yung nag-collapse na talagang yung mata ay talagang ano. Pero malakas yung matanda, alam mo kung bakit? Kahit collapse yan, parang may halong demonyo, tumatawa siya ba? Yung ngumingiti na talagang para bang iiling-iling tas ngumingiti. Ang ginawa ko, ginamitan ko siya ng 25 basag ng sator pangwasak ng masasamang galing. Ginamit ko sa kanya ulit yun. Isang beses kong ginamit sa kanya yun. Pero napansin ko talagang matindi talaga. Talagang ngumingiti-ngiti lang, talagang sabi niya sa akin. Pero sabi ko sa kanya, kahit anong lakas at galing mukha ko, may butas at may butas ka pa rin, sabi ko sa kanya. Ngayon, ang ginawa ko, dumalangin ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sabi ko, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ano mang masasamang galing na sa aking kaharapan ngayon ay basagin nyo at hanapan ng butas kung saan ipapasok ang kapangyarihan ng taglay na pinagkalob nyo sa akin, kako sa kanya, sa Panginoon. At sa isang iglap, alam nyo ginawa ko? Itinarak ko sa loob ng sa mismong tagiliran niya itong kamay ko, daliri ko. At inano ko sa may bandang leg niya yung aking daliri. Sa aking talagang winakasan ko talaga yung kanyang buhay ba. Talagang doon ko na napatunayan na talagang ibinaon ko na sa kanya yung kapangyarihan nung tinara ko sa kanyang espada ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon ko na talaga tinapos talaga. Tapos ginamitan ko ng pambasag ng 25 pambasag ng kapangyarihan sa to na pangwasak ng masasamang galing. Talagang yung labanan na yun talagang halos ako sa pakiramdam ko walang susuko na yung katawan ko, pero syempre baguhan pa lang ako. Pero sabi ko hindi pwede kasi halos isang oras na, kulang isang oras talaga. More than 30 minutes o 45 minutes halos naglalaban talaga kami. Sabi ko hindi kita titigilan, sabi ko. Kahit hanggang madaling araw tayo dito, hanggang mag-umaga tayo dito, hindi kita bibitawan ka ako, hindi kita papakawalan ka ako. At ngayon pa lang ako, wawakasan kita ka ako. Nung time na yun talagang I swear to God talaga, sabi ko sa sarili ko, pasensya na, pero talagang hindi na, yung ganitong uri ng tao talagang dapat talagang wakasan na ito. Talagang wala na talaga yung pagbabago itong ganitong matatandang mangkukulam na talagang pinagkatandaan na talaga nila. Kung baka sa ranggo ng mga mangkukulam, ito'y general na yung ganitong mga uri ng mga mangkukulam. Kaya ginawa ko, talagang tinira ko na talaga, talagang tinapos ko na talaga, at winasak ko na ang kanyang masasamang galing niya gamit ang kapangyarihan ng Sator Coronados. At kitang-kita ko talaga nung panahon na yun. Ginamit ko yung lahat talaga ng meron ako ng lahat ng buong lakas ko na talaga. Ibinuhos ko na talaga ang lakas ko. At ginamit ko na yung mga orasyon, lahat ng nalalaman ko, pati yung tubig.
ng inorasyonan ko rin tubig, pinainom ko sa kanya. Nung 30 minutes talagang iniinom niya, hindi niya malunok, sabi niya sa akin. Pero nung time na yun, nag-aagaw yung ano niya, yung espiritu niya, pumapasok yung espiritu ng ate ko, tapos yung espiritu ng kalaban, yung ate ko pumapasok, sabi niya, hindi ko mainom, hindi ko talaga malunok. Dahil may orasyon yung tubig na yun eh. Dahil pinapainom ko sa kanya, talagang hindi niya malunok, sabi niya, ang hirap daw hindi niya malunok, parang nabarado yung kanyang lalamunan, hindi niya malunok yung orasyon ba, yung tubig na may orasyon, na talagang inorasyonan ko. Sabi ko, inumin mo, sikapin mong inumin. Tapos biglang pumasok na naman yung ano nung kalaban, nung mismong matanda. Tapos tatawa-tawa, ganun. Tapos binuhusan ko ng holy water. Tapos talagang, yun, naglabang kami. Matindi ang, yun ang pinakaunang laban talaga na hindi ko talaga makakalimutan na napalaban ako sa isang uri ng mangkukulam na kung sa kanyang ranggo, nayahalin tulad ko sa isang general. O mataas na antas ng kakayahan meron siya na talagang hindi ako makapaniwala mapapalaban ako sa ganung uri ng matandang mangkukulam. Kitang-kita talaga ng ikatlong mata ko na talagang napalaban ako ng gusto. At naramdaman ko yung pwersa ng lakas niya. Malakas talaga, napakalakas niya. Siguro yung ganung mga uri ng tao talagang isinangla na nila yung kaluluwa nila sa demonyo talaga. At matindi ang labanan talaga. Pakiramdam ko, lahat na, yung kuryente ng buong katawan ko talagang ipinasok ko talaga sa daliri ko talaga. Itinarap sa mismong tiyan ng ate ko saka sa leeg niya. Talagang lupay-pay talaga siya, naaawa ko. Naghahalo na rin pakiramdam ko na naaawa ako na gusto ko nang itigil yung sitwasyon na yun dahil nakikita ko nasasaktan yung ate ko. Pero may pumipigil sa akin na wag mong ititigil sapagkat delikado pag tinigil mo, mawawala yung kapatid mo, mawawala ang buhay niya. Lalong hindi mo siya makukuha, babalik sa kanyang katinuan o hindi mo siya mapapagaling. Noong time na yun, alam mo nangyari? Ang ginawa ko, alam nyo, talagang tinapos ko ang buhay ng matanda na yun. Gamit ang espada ng kapangyarihan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. At ang 25 susi ng Sator na pangwasak ng masasamang galing. At hindi ako nagsisisi sa bagay na yun. At lahat ng ginamit ko, pamako, lahat, panilaw, lahat na. Lahat ng nalalaman ko talaga. Ganun talaga. Mahalaga na malaman nyo na may mga ganung pagkakataon na mapapalabang kayo ng gusto. Na hindi lahat na makakaharap nyo ay katulad ng antas ng kanilang galing o lakas. Meron talagang pagkakataon na makaka-encounter kayo ng matatandang mga ganyan, na mga halos nakatanda na nila at talaga sila pumapatay talaga. Marami na rin siya napatay yung matanda na yun. At hindi ako makapaniwala na napalaban ako sa ganung uri na ako pa lang nabaguhan tapos mapapalaban ka sa ganung matandang mangkukulam na may persang ganun na napakalakas. Sino ako para haharapin yung ganun tao? Parang sa akin parang nagulat ako saka hindi ko in-expect na ganun na talaga mapapalabang ka ng gusto na ganun. Hindi pangkaraniwan yung ganung pagkakataon at talagang buhay sa buhay ang pinag-uusapan na talagang ibinuhos ko na kung anong lakas na meron ako. Talagang ibinuhos ko na lahat ng nalalaman ko talaga. Alam ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat yan at ang aking mga gabay. Talagang mga gabay ko, talagang lahat ng puwersa talagang pinagkaloob na talaga dyan, binigay na nila sa akin. Alam nyo, sa isang iglap, nung natapos yung natawag ko yung espiritu ng ate ko, nagpasalamat ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat sapagkat doon ko talaga nakita na nakabalik siya sa kanyang katinuan, bumalik yung kanyang espiritu at nakita niya yung mata niya, ang dami niyang iyak. At nakapagdasal siya ng ama namin, pinagdasal ko rin siya ng ama namin. At nainom niya na ng tuluyan yung tubig na may orasyon. Isang palatandaan na kapag talaga nang gagamot kayo, yung inorasyonan yung tubig na may orasyon na, mayroon kayong sariling orasyon na inilagay doon. Hindi basta-basta maiinom yan ng kalaban hanggat nandiyan sa loob ng katawan niya. Talagang hindi niya maiinom yan. Kaya sabi ko sa sarili ko, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito na napatunayan yung muli sa akin. Kahit 3 silang mga kapatid ko nung gabi na yun, talagang ginamot ko sila. Ginamot sila ng mga gabay at tinulungan ako ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Napatunayan ko talaga na hindi ako pinabayaan at napakalakas ng pwersa ng kapangyarihan ng Sator. Ultimo yung mga ganung uri ng pagkakataon mapapalabang ka sa isang veteranang matandang mangkukulam na ganun. Na sa aking tansya ay ang kanyang ranggo ay isang general. Kung sa general ang pinag-uusapan, sa tansya ko na sa 2-star general yung na yun, yung mangkukulam na yun, yung matanda na yun. Sapagkat siya ay nakatandaan niya na yung kanyang ginagawa at marami na rin siya napatay.
At noong time na yun, talagang wala akong pinagsisisihan, wala na ring oras talaga. Talagang tinapos ko na rin yung kanyang kasamaan sa mundo. At hindi ako nagsisisi sa ganung pagkakataon, sapagkat buhay ng pinag-uusapan, buhay ng kapatid ko na, ng ate ko pinag-uusapan, at buhay ko na rin. At sabi ko sa sarili ko, patawarin din ako naman ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, ngunit kalooban pa rin ng Diyos sa talagang wakasan yung ganung mga pagkakataon. At hindi ako nagsisisi sa ganung bagay. Mahalaga na malaman nyo na bawat antas ng mga kalaban, iba-iba yan. At talagang paghahandaan nyo yan. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, ang pakikipag-spiritual combate, ang isa sa pinakamataas na antas ng panggagamot ng pang-spiritual, patungkol sa pang-spiritual. Kaya dapat paghandaan nyo lahat ng pagkakataon ng bagay at huwag din basta-basta makikipaglaban o magsusuong sa ganitong labanan nang hindi ka pahanda. Dahil meron tinatawag nila na titirahin ka rin. May mga lakas at pwersang taglayan na kayang tirahin ka rin. Mararamdaman mo yan. At pagkayari ng gamutan na yon, doon ko ginamit ang tinatawag nila na susi ng Saturn na pambabalik ng aking lakas. At nag-shield ulit ako sa katawan ko. At kasi sapagkat nanghina rin ako, nanghina rin yung aking katawan ba. Siyempre, sunod-sunod yung ginamot ko. 3 sila. At talagang yung katawan ko rin talagang halos gupuin din ako, yung parang ako yung uhaw at talagang ramdam ko na para rin akong mabubuwal. Sapagkat iba-ibang level yung nakaharap ko at pinakamatindi pa yung nakaharap ko, yung pinakamatanda pa. Kaya sabi ko sa inyo na paalala lang sa inyo na mag-aral kayo mabuti, pagsikapan nyo, pag-aralan nyo lahat. Lalo-lalo na sa depensa. Ang pagdidibusyon, pagpupuder at pagbabakod sa inyong sarili, ang balabal at ang mga 7 arkanghel, yung mga yan, lahat ng mga patungkol sa kanila ay kailangan nyo mapasakamay nyo yung mga yan. Kilalanin nila kayo. Sapagkat yan ang pinakaunang depensa na kailangan nyo mahawakan, na kailangan mapasakamay nyo. Sapagkat iba-iba ang level ng kalaban, napakalalakas niyan. Maaaring on the spot talagang ikaw rin ay mawawala. Talagang on the spot din o sila ay mawawala. Alin sa dalawa lang, mailigtas nyo yung buhay ng pamilya nyo, mailigtas nyo yung buhay ng sarili nyong buhay, o makatulong kayo sa ibang tao, o talagang mapalabang kayo ng gusto na talagang sila ay mawawala sa mundo. Alin sa dalawa lang yan. Kaya nga sabi ko nga, ang labanan ng pakikipag-spiritual combate ay pangil sa pangil, mata sa mata, spiritual sa spiritual, gabay sa gabay, at lakas sa lakas. Talagang dyan mo makikita kung hanggang saan ang kakayahan ng bawat isa. At yan lamang sa ngayon ang aking pagbabahagi. At masaya ako dahil napagaling na rin si ate ko, si Ate Jay, yung kanyang nararamdaman sakit. At bumalik na rin yung mga maayos ang katawan niya. At yung papel na ipinagkaloob ko sa kanya, ibinahagi ko sa kanya, ay katulad din ng sa aking mga ibang kapatid. Talagang yun ay tinago niya rin yun para sa kanya. At hindi niya iwawagdit yun kahit saan siya magpunta o kung ano man, upang maging proteksyon niya rin. At sabi ko, magsimba rin siya. Siyempre kailangan magsimba pa rin kayo. Hindi naman siya sinasabi ko na aasa na lang kayo sa papel na ipinagkaloob o binahagi ko sa kanila. Personal nila, sa kanilang personal na paniniwala o pananampalataya, kailangan pa rin nila magsimba, manalangin at humingi ng gabay at tulong sa Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Kasama na rin ng papel na aking ibinigay. At ako lang at siya ang pwedeng magbasa nun. At katulad ng sinabi ko, may mga pagkakataon na kapag yung papel na yun ay minsan binabawi ng mga gabayan kapag hindi ka karapat-dapat. Halimbawa, napagaling mo na isang tao, tapos gumagawa pa rin siya ng mga kalokohan at hindi siya karapat-dapat na magtaglay ng ganung papel, binabawi ng mga gabayan. Nawawala sa kanila yan. May pagkakataon na mayroon akong ginamot na ganyan na binawi sa kanya yung papel. Yan ay kikwento ko rin sa mga susunod ng mga araw, mga pag-upload, at makikita nyo kung anong kaibahan at malalaman nyo kung bakit binabawi yung mga ganung papel. Nang hindi ako mismong bumabawi, may babawiin talaga ng mga gabay. Lalong-lalo na kung wala kang paniniwala sa mga gabay at talagang hindi ka naniniwala rin o on purpose lang na talagang na nagpagamot ka, tapos gumaling ka, tapos sabay nakikita naman nila na hindi naman worth it na talagang taglayin mo yung ganung papel, babawiin nila sa iyo yan. Walang duda, babawiin yan. Sa awa naman ng Diyos, mga kapatid ko, hindi naman binawi sa kanila yung mga papel. Nasa kanila pa rin hanggang ngayon. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. At ako po muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Nag-iiwan sa inyo ng mensaheng pagkasikapan nyo, pag-aaral sa karunungang lihim ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Tapusin ang lahat ng pagdidibosyon. Mas palakasin ang inyong depensa, pisikal, espiritual at mental upang mapaghandaan nyo ang laban na darating sa inyong buhay at upang
maging mas matatag ang inyong spiritual na kakayahan at kaya nyong depensa ng inyong mga sarili. Muli, maraming salamat sa inyong lahat at hanggang sa muli.